Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tao? Hayop? Hindi! Alam mo na, pagkain! Hindi! Lugar? Para Maynila ka! Recto! 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 Recto yan! Recto! Recto. Recto! Recto. Recto! Next station, Recto. Ang susunod na estasyon ay Recto. Mambabatas, tagapaglaban ng karapatan ng mga Pilipino at ama ng konstitusyon. Diyan nakilala si Claro M. Recto. Bago pa man ipinangalan sa kanya ang dating Calle Azcaraga na tinawag na si M. Recto Avenue o mas kilala ngayon bilang Recto, isang lugar na sentro ng komersyo sa Kamaynilaan. Hindi nakapagtatakang ito na ang naging takbuhan ng mga karaniwang tao, partikular na ng mga naghahanap ng murang produkto dahil nakapaloob ang Recto sa University Belt of Manila o UBEL. Kung libro ang hanap mo, kaliwat ka ng mga tindahan sa bangketa ang bubungad sa'yo. Mapaluma, mapabago, mabibili sa abot kayang presyo. Dahil bahagi ng UBEL ng Recto, naririto rin ang lahat ng uri ng abot kayang bilihin na tutugon sa lahat ng pangangailangan ng mga mag-aaral. Hindi rin pahuhuli ang bahagi ng Recto sa samot-saring laruan, damit, sapatos, gamit sa bahay at trabaho ang makikita mo. Kung magutom ka naman, hindi ka na mahihirapang humanap ng makakainan. Maraming pagpipilian na sa kaunting halaga ay mabubusog ang kumakalam na tiyan. Hindi matatapos ang araw na hindi mo nabibili ang lahat ng kailangan mo. Mga nagkikislapan at makukulay na ilaw na naglalaro sa dilim, nag-iimbitang sulyapan ng ibang mukha ng Recto. Sa kalakalang hindi natatapos kahit hating gabi, may mga kwentong karaniwan ng naririnig subalit di lubusang nauunawaan, mga karanasang nagpapaalingaw-ngaw sa mga tinatagong baho ng Recto. Siya si Lotter, isang kolehiyong mag-aaral na ang tanging nais ay makauwi at makapagpahinga matapos ang mahabang araw sa eskwela. Isa siya sa mga naging biktima ng mga nagtatagong masamang loob sa lagim ng Recto. O 7 PM ng gabi. Bali galing ako school. Tapos biglang may pumulupot sa leg ko. Akala ko kaibigan ko lang. Tapos nagweta lang ako nung paglingon ko, merong tumutusok sa leg ko. Parang tinutukan ako. Eh di doon, nalaman ko na hold up nga yun. Tapos, mabilis yung kamay niya, biglang kinuha yung cellphone ko sa sa bulsa ko. Eh di syempre, sa akin, hindi na rin ako pumalad. Kasi nakapulupot na. Eh di ko alam kung talagang kutsilyo yun. Pero kasi naikpit na sa
sa leeg ko. Akala ko nga nun, may dugo na eh. Hindi ko din siya nakita yung mukha niya. Mabilis din siya tumakbo eh. Ang maging biktima ng krimen ay hindi na bago. Iba yung pag-iingat na lamang ang dapat gawin ng bawat tao. Nag-aalap po talaga dito sa recto yan. Katunayan, dati po akong tanod. Marami akong nakahuli siguro. Hindi lang po isa, maraming beses ako nakahuli. Dito sa recto. Ano na yung mga bukas pagdan. Madami. Siguro, 10, mahigit pa na. Yung bukas pag sabay sila sa maraming tao. Pwede tumuro ako? Opo. Dito. Pag makamalang tao, sabay sila, binubuksan nila yung likod ng bag. Kasi yung tapos na bag, nasa rin ng estudyante. Kami estudyante binibiktima. Binubuksan nila hanggang sa pag nakuha nila, doon ako sumasabay sa nakahuli ko. Dapat naman sa jeep, bigla na lang nagbigay natin yung dalawang matanda. Kinukuha yung magdala ng dalawang tao. Nasa loob ko yung tao sa jeep. Ginawa, ng dalawang matanda, sinigaw ng hold up. Ako ipauwi na nung bandang alas 5 na hapon. Anong bigay pansin sa amin, sa lumis ko konti ako at tinulungan naman ako ng kapwa ko traffic. Kasi sila magbiktima, kailangan ang pagpo nila lagi nasa harapan. Nakikita po nila, kasi kung nasa harapan, wala sa akin tutunod ng mga ibukas pa. Kailangan laging listo sa recto kasi recto talagang pag sabi recto, maraming masaman loob sa recto. Lantarang pinapakita subalit patagong ginagawa. Mga palsipikadong dokumento, maaari nga bang maging pasaporte tungo sa kaunlaran ng isang tao? Alam namin kung saan namin gagawin. Kalo namin gagawin ang firma, lahat yun. Kasi may kanya-kanyang departamento. Nakatulong kami sa kapwa-tao namin para makapagpalawa sa abroad. Yun pa. Pang prospect namin dito, di ba? Kahit pa paano kumikita kami sa hanap po. Hindi ibang tao lang ang gumagawa, ang nagpapatakbo dito. Hindi na lang papel mo, pero walang record yun. Alam niyo po ba na illegal po? Alam mo kung illegal, wala kang nagagawa, di ba? Tulong na rin kayo. Hulihin kami. O sige, meron ka 500 dyan? Sabi tao, totoo yun. Sila po ang nagpipresyo, hindi. Oo, kung may 5 na pulis, no, tama, pulis yan. Meron ka 500 dyan, okay. Pag may 500, labas kayo. Bakit po niyo pinili yung paggawa po ng mga document trabaho? Kaysa po maghanap kayo ng trabaho talaga? Yun. Kasi, naging hanap buhay na namin yun. Magawa kami ng illegal, pero marami rin kami na itutulong para sa kanila. Higit ngawang kasalanan sa batas ang pamimeke ng dokumento kumpara sa pagbebenta ng mga laruang ginagamit sa pakikipagtalik ng tao. Mga sex toys, yung benta ko. Parang ginagamit isang tao, isang lalaki, babae. Sa ngayon ng sex toys yung matumal ngayon. Mga 3 months na, medyo lilo siya. Baka itong paso ng mid ng September, medyo maganda na siya. Ba naman yan oo. Sa mga gadget, mas most yung bumibili dito, mga babae, mga vibrator. Yan ang madalas yung bumibili ng mga babae. Kukunti lang kasi yung lalaki yung bumibili nun. Mga artificial na vagina, yung lalaki. Ang pinakamabenta sa amin yung mga vibrator. Maraming klase yung mga vibrator eh. Yung mga yung dildo na walang siya, walang vibrate. Tapos isa naman may nagbabibrate. Saka nagro-rotate yung tawag na 3-in-1. Alam ko illegal yan. Talagang illegal yan. Nasa ako ng batas yan eh. Pero ganun pa rin yan. Hindi. Mas maganda magtinda niya kung sa magnakaw kami, di ba? Di ba? Kasi pag ninuli kami, gano'n, no? Bakit yung paninda? Alam mo bawal, yun lang din ang
Magandang pagkikitaan din, mas paano eh. Malaki bakit? Tama lang naman, sapat lang sa panggastos. Oh, matagal na ako dito. Since 1976 nandito na ako. Ang nagtinda ako dito, mga 13 years na nagtitinda ako mga toys. Recto eh, nandyan na lahat ng mga klaseng gungan. Mga illegal. Nandyan na lahat ng klaseng tao. Kapag sinabing rekto, laging may kakabit na negatibong komento. Magulo. Crowded. Magulo? Matao. Nakakatakot. Magulo, minsan maraming hassle. Ang pinaka-umaalingasaw at nakasusok ang sekreto ng rekto sa umaga, matutunghayan pagkagat ng dilim. Simpleng sinihan kung titignan pero iba ang pinararating sa malapitan. Nagkikislap ang mga ilaw, tinatawag ang mga parokyanong naghahanap ng panandaliang kaligayahan. Si BJ Palacio, 23 years old, taga Santo Domingo, Quezon City, Santo Domingo, malapit sa may barangay hall mismo. Trabaho ko is ganun, call boy dito sa Isitan. Hindi ko naman ginusto, pero sa hirap lang talaga ng buhay, kaya napipilitan. Wala naman akong napag-aralan na maayos. Hanggang high school lang ako, first year. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Kaya anong trabaho, diba? Kaya mayroon ako isang anak. Ang asawa ko naman namatay na. Namatay naman siya. May giving birth na sa anak ko. When I was 16 years old, nabagsak na ako dito sa Isitan. Doon ko na natutunan yung pagiging call boy. 2007. Ang sistema naman akong sa tingin mo mahirap pero napakadali lang. Kainyasan lang kayo nung tao kung sino yung interesado sa'yo. Mag-uusap lang kayo kung magkano. Ganun lang naman Diyan ka lang sa gilid-gilid. Hindi lang naman sa recto meron kahit saan meron talaga Kunti mo sa LRT meron Totoo lang. Nasa iyo na lang yun kung papayag ka, di ba? Sa isang lakad depende Pero pinakamababa na yung 2.5. Hindi ko alam sa sarili ko kasi nanghihina na parang ewan kasi kahit naggawa ko sa sarili ko to na ganun. Kuya, anong nagtulak sa'yo? Yung naisip mo na ito may kailangan kong gawin, ito agad? 4 na araw na akong walang kain nun Tapos wala akong palit-palit ng damit. Nandyan lang ako sa may Quiapo. Then may nakilala ako nung bading. Nilapitan ako. Alam mo may tsuro ka. Sama ka sa akin. Hanggang yun Doon na nagsimula. Sabi ko, ganito lang pala. Kahit na naiiyak ako sa sarili ko, ganito lang pala. Kaysa magnakaw ako, mabugbog pa ako. Diba? Lumaban na lang. So, para sa akin, sa sarili ko, parehas. Wala ka namang inaargabyadong tao diba? Wala kang nasasaktan. Yun nga lang, sakit isipin, nagbibigay ka lang ng alin. Hindi lang naman ba din yung kumukuha dito Meron din mga iba, pinag-itripan ng mga estudyante. Napag-itripan lang. Meron din iba, purong matatandang babae. Hindi naman porkit callboy, pag sa'yo callboy, sa bading lang. Hindi naman Hindi pa naman. Kasi I always use condom naman. Tapos never ako nagpapahalik. Siyempre. Bali, almost mga 3 years, 5 years. Minsan sa hotel, sa bahay ng kaibigan. Hindi, dito na dikit naman. Meron sinasabing mga grupo, pero grupo sa kaibigan lang. Kakilala mo lang, baga usapang kulungan, kabatak. Yung ganun.
parang kalingan ng trabaho mo. Ganoon naman kami, pag bawa, meron ako nakilala, gusto naman niya ng iba. Siyempre, yung iba, natatakot sila kasi hindi naman lahat ng katulad kong callboy mababait. Meron din mga gago. Meron yan yung pagpasok ka sa hotel, hold upin ka, bubugbugin ka pa. Meron ganun. Naka-encounter na ako ganun na dalawa kaming kinuha. Then, pagkakuha sa amin, tapos na yan. Bigla nagkagulo, naliligo na ako. Bigla niyang sinuntok yung bading. Sabi ko, out ako dyan pare, ako. Kukuhain ko na lang yung parte ko, alis na ako, kayong dalawa mag-usap dyan. Ako. Yung mga ganong bagay dyan. Sa akin, wala eh. Wala. Meron yung sa iba. Meron yung baba. Actually, meron naman kasing mga sinasabi sila na mga linya bukod sa pagiging callboy. Meron sinasabing service. Meron sinasabing Laila D. Meron sinasabing sing and dance. Sa service naman, parang ikaw yung bading. Ikaw yung gagawa ng lahat. Yun. Sa Laila D naman, nakahiga ka lang. Yung bahala ang bading sa'yo. Doon naman sa sing and dance naman, kumakanta ka na, umuupo ka pa. Yes. Totally easy man. Hindi talaga. Kasi napakasakit eh. Doon na pa lang sa una eh. Mangiyak ako na kaya ko palang katulad ko. O hindi, kaya ko palang ibigay yung sarili ko sa pain. Diba? Ganun. Actually, marami ng beses dumadating sa akin yan. Kasi sakit yung anak ko eh. Meron siyang heart enlargement. Hindi ko kayang magtrabaho, maghintay na 15 days, 30 days para lang magkaroon ng pera. Sa umpisa, nung umpisang ko, masakit sa akin eh. Nabibenta ko yung sarili yung ganito. Pero nung nasanay dumaan ng isang taon. Recto. Pag sinabi mo kasing recto, putok na yan. Tambayan ng mga pokpok at callboy eh. Pero para sa akin, para lang tadhana ng mga naliligaw. Binabagsakan lang ng mga taong kumakapit lang din sa patalim. Ganun. Krimen, prostitusyon, pamimeke ng dokumento at iligal na pagbebenta at maaaring bilhin maging panandaliang aliw. Nagtatago sa murang produkto at sentro ng komersyo sa umaga. Mga boses na umaalingaw-ngaw, iba-iba ang sinisigaw. Kung nabubuhay pa kaya ngayon si Ginoong Claro M. Recto, gugustuhin niya pa kayang ipangalan sa kanya ang isang kalsadang samot-saring nakasusulasok na kwento ng katotohanan ang umaalingasaw. Arriving at Recto Terminal Station. Paparating na sa Recto Terminal Station. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oh, you touch my tra-la-la.